So for today's video guys, para ito sa mga content creator na need nila i-verify ang kanilang account sa Google AdSense. So paano natin ma-verify? Una, kailangan natin magpasa ng valid ID para sa identity verification natin. Pangalawa, itong address verification natin. So para ma-verify natin, kailangan natin ma-reach yung $10 sa thresholder natin para makapag-request tayo ng PIN. So ngayon, dumating na yung aking Google AdSense PIN verification. So panoorin nyo to guys hanggang sa dulo para makaroon kayo ng idea kung paano natin mailagay yung ating PIN verification sa ating Google AdSense. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, so don't forget to hit the subscribe button and notification bell for more updates. At kung may katanungan ka about dito, so pwede mo na i-comment, so sasagutin ko yan. So before to start, ano nga ba ang Google AdSense PIN verification? So ang Google AdSense PIN verification ay isang paraan upang ma-verify yung address mo sa Google AdSense account. Na sa ganun ay maiwasan yung mga scammer at mapatunayan na ikaw yan. So dito nila ipapadala sa post office niyo kung ano address na nilagay mo doon sa Google AdSense account mo. So kapag hindi mo na-receive in 3 to 4 weeks ay pwede ka mag-request ulit hanggang sa 4 na beses. Kasi kailangan mo ito para hindi mawala yung ads natin sa ating mga video sa YouTube. Kasi ang Google AdSense ay isang product or partner ni YouTube na sila ang magbabayad sa'yo bilang isang content creator sa YouTube. So simulan po natin. So punta po tayo sa Chrome and then kailangan natin mag-sign up or mag-sign in sa ating Google AdSense sa account natin. So by the way guys is nakapag-sign in po ako dito. Ito yung aking account dito. Madali naman guys na mag-sign in dito kapag meron kayong account dito. So yun, ilalagay niyo yung email address niyo at yung password niyo. Punta po kayo dito sa itong 3 line dito. Meron kayong makikita po dito. Scroll down niyo po yan. Meron kayong makikita po dito na payments. Pagka-click niyo po yan, merong lalabas na option. Payment info at verification check. So ayan, so dito kayo mapupunta sa verify your identity. So ito yung sabi ko kanina, meron kayong makikita dito na complete kasi na-verify ko na po ito. So dito naman tayo dito sa address natin. So tulad ng sabi ko kanina, kailangan natin ma-reach yung $10 bago nila tayo bibigyan ng PIN, bago sila magpapadala ng PIN sa atin. Kapag na-reach na yung $10, so may makakatanggap ka ng email mula sa Google AdSense para mag-request ng verification PIN. So yun, so kailangan natin maghintay ng 3 to 4 weeks bago dumating po yan. Kapag hindi dumating guys is pwede tayong mag-request ulit kasi meron tayong 4 na beses na para makapag-request. So ako is nakaka-4 na beses ako pumunta sa post office, so hindi pa dumating sa akin. So ngayon is dumating na po. So ito, ilalagay natin yung ating PIN verification dito. So katulad po na nakikita niyo po dyan sa video. So kailangan natin i-open yung ating Google AdSense. So ang sabi po dito sa kanilang pinadala po dito, so meron po, paka-open nyo po guys is ito yung makikita nyo na yung PIN nyo po na 6 digit po yan. So meron silang po instruction dito. So yan, hindi po, bawal po natin ito i-share guys kasi ito yung personal identification number natin. So yan, ilagay natin dito 681. Ayan, so kapag nailagay natin, click natin itong submit. So ito yung kasabi ko kanina, kapag wala pa kayong na-receive na PIN, kung hindi pa dumating yung PIN, so yun, pwede kayong mag-receive ulit ng PIN. Kapag pinindot ko po yan, so ito yung sabi nila, you are already requested a PIN. You can only request a new PIN every 3 weeks. So every 3 weeks yung pwede tayo makapag-request ulit ng bagong PIN. So for example guys is kapag dumating na yung kapag dalawa yung nakapag-request ka ng 2 beses and lahat yan dumating, ang ilalagay mo doon is yung unang request mo na PIN
yun ang ilalagay mo dito. Yung sa akin is nakatatlong beses na ako nakapag-request. So isa lang yung natanggap ko dito. So ito lang. So ito lang yung ilalagay ko dito. Kapag nailagay natin, i-click natin itong submit. So ayan guys, so ayan, as you can see guys, so complete. So ayan, kapag na-complete na po yan, so pwede na tayo mag-add ng bangko or kung saan doon papasok yung ating sweldo o yung ating kita dito sa YouTube. So para po makapag-add po tayo ng bangko, so yan, ituturo ko po sa inyo yan sa next video po natin. Ayan, kung meron po kayong mga katanungan guys, so pwede kayo po magtanong po dito. I-comment nyo lang po guys, so sasagutin ko po yan. At wag mo kalimutan guys na mag-subscribe para updated ka po sa ating mga video, sa ating susunod ng mga video. So yun lang po, maraming salamat po sa panonood and God bless to all.